Isama ang pagkuha at pag-alis ng lakas sa paraan ng paggamit ng kutsilyo. Palaging makakaiwas sa nakamamatay na atake sa mga mapanganib na sandali. Ikaw, tanga, may lakas ng loob ka pang sumugod. Kayo, mga nag-aalis na mga bandido, talagang wala kayong takot. Sige, sumugod kayo sa amin. $10 lang sa isang buwan. Anong klaseng buhay yan? Itong itim na dragon, iginagalang kita bilang isang tunay na lalaki. Hindi na kita gagawin. Hindi ka rin gagawin. Makipag-usap ka na lang sa akin. Gamitin mo ang itim na dragon para utusan ang mga tulisan. Dapat magagamit mo yan. Ikaw, batang hamog. Pakawalan mo na ang aming boss. Kung hindi, hugutin namin ang balat mo. Mukhang kasali ka sa pag-atake sa aming Black Wind Village. Bakit ka nakatayo dyan lang? Yumuko at humingi ng tawad. Kung hindi, sisirain namin ang buong pamilya mo. Bossing. Basta magbigay kayo ng utos. Agad kaming gagalaw. Haha. Sige, maaari kayong kumilos. Kasama ko ang lider nyo, 3 kami. Magsimula na kayong maglakbay. Hindi ko pa kayo pinapalayas. Dahil hindi pa panahon ng inyong kamatayan. Dahil wala pang 3. Kailangan na ng trabaho. Mayroon akong mahigit 200 toneladang tanso. Kailangan namin ng tulong para gawing tanso. Nagmakaawa ka ng matagal para ipagawa sa amin ang mabigat na trabaho. Pumunta ka sa impyerno. Kahit na mapatay kami. Hindi kami tutulong sa iyo para magtanso. Kapatid na itim na dragon, ano sa tingin mo tungkol dito? Kayong mga batang ito, hindi lang ba ito tungkol sa pagtuturo ng tanso? Hindi naman kayo ang tinuturuan. Mag-practice lang. Dito, mahigit 800 bag ang puro mineral na tanso. At mga mayaman na minahan pa. Ang daming sako. Kahit pa man makagalaw sila ng malaya. Walang araw na hindi siya makakapaglipa. Ano ba talaga ang pinagmula ng batang ito? Yung ginawa niya kanina, ano ang kaibahan sa pagkuha ng bagay mula sa malayo? Ngunit, paano ba magtunaw ng tanso? Nakakatakot talaga ang mga tanganyong walang kaalaman. Kalahating tao, bumabato ng mineral. Kalahating tao, nagbubungkal ng lupa. Maghanda ng pugon at mga panggatong. Sundin ang proseso na sinabi ko. At pagkatapos, patuloy na sunugin at linisin ang mga dumi sa ilalim ng pugon. Maaari nang makuha ang magaspang na tanso. At ipagpatuloy ang pagproseso ng magaspang na tanso. Mataas na ang puridad nito. Ikaw, pinuno, ay isang taong may kaalaman. Matagal na akong naglakbay sa iba't ibang lugar, wala pa akong hindi naranasan. Pagpapalambot ng tanso, bakal, at ginto pare-pareho lang ang paraan. Bakit kayo nakatungo pa dyan? Simulan na agad. Mas maaga kong matapos, mas maaga rin akong makakalaya. Dali, dalhin niyo ako sa inyong imbakan ng armas at pagkain. Buti na lang, nauna kong ginamit ang mga detonator para mapagtripan sila. At naagaw ko na rin ang Black Dragon. Talagang mahirap ang laban. Kulang pa ang 20 para sa kanila. Kapatid, may lihim ka sa iyong manggas. Huwag kang magtanong ng hindi dapat. Isa lang ang iyong misyon. Iyan ay ang magdala ng daan. Itong grupong mga tulisan ay madalas mang-hold up. Ang mga pagkaing ito at karne ay mas mayaman pa kaysa sa maraming mayayamang may-ari ng lupa. Ang natitirang kayamanan ay nasa kwarto ko. Ibibigay ko sa iyo lahat. Hindi maliit ang pera, umaasa akong mabibili nito ang aking buhay. Kailangan nating tingnan kung gaano kakatotoo. Ang mga pagkaing ito ay sapat na para makaraos ang Taudan Village sa taglamig na ito. Ito na ang pondo para sa pagpunta sa kabisera. Pare, kailangan ko ng matulog. Bantayan mo itong tao na ito. Kung may anumang kakaibang galaw siya, agad na tumawag ng pulis. Sabayan mo siya ng sipa. Aw! Tingnan mo ito sa akin. Kumain ka na lang dito. Ayos lang kung walang keso. Kuya, ngayon hindi pa tayo masyadong sanay. Nakagawa lang tayo ng humigit kumulang 2 toneladang tanso. Suriin mo na. Hindi na kailangan. Naniniwala ako sa inyo. Pagkatapos kumain, magpatuloy na tayo sa trabaho. Hindi kayo magpapahinga. Ano bang pahinga ang kailangan? Kahit ilang gabi ang magpuyat, hindi naman ito nakakabuwal. Tapusin na ito agad. Para makaalis na ako agad. Kayo rin ay magiging malaya.
Pagdating ng panahon, kung paano nyo gustong magpahinga, gawin nyo. Huwag mo kaming gawing hadlang. Ako ay may simpleng ugali ng mga tao sa bukirin. Siyang may likas na awa. Kung maganda at mabilis ang ginagawa ninyo, wala akong dahilan para ipahinto kayo, di ba? Mga kapatid, kumain na at magmadali. Mas maaga tayong matapos, mas maaga tayong malaya. Sa mukha ng batang ito, alam mong may masamang balak siya. Ngunit siya ay nakatali. Paano siya makakaligtas? Ito ang atay ng pufferfish. Napaka nakakalason yan. Sa malalim na gubat, maaari mong itapon ang isang piraso ng atay ng pufferfish mula sa iyong bulsa. Noon sa syudad, may nakidnap akong isang researcher na umuwi para magbisita. May dala siyang isang boat ng atay ng pufferfish. Kaya kumuha ako ng kaunti lang. Naghanda ako sakaling makatagpo ng sitwasyon na kailangan kong magdusa ng labis. Kaya't ako na lang ang lumunok nito. Ngunit hindi mo ito nilunok. Gusto mong lunukin ito ng kapatid kong Gafin, ha? Patawarin mo na ako, kuya. Kakaiba lang ang isip ko kanina. Isipin mo na lang na wala ako, pakisama na lang. Bigyan kita ng pagkakataon na mapabuti ang nagawa mo. Sabi mo, ilabas lahat ng atay ng pufferfish. Pagkatapos maiproseso ang lahat ng tanso ko, gagawa ako ng sabaw at ipapadala ko sila. Ganito ba ako mabibigyan ng pagkakataong mabuhay? Bigyan kita ng 1 oras. Sa 1 oras na ito, pwede kang tumakbo kahit saan. 1 oras mula ngayon, susundan kita. Kung mahuhuli kita sa loob ng 3 oras, ikaw pa rin ang 3. Kung hindi, mabubuhay ka. Ayos, ito ang kasunduan. Mas kilala ko ang lugar na ito kaysa sa sinuman. Basta't mapipigilan ko si Li Changhai at ang Gavin. May pagkakataon akong makatakas. Tapos na ang ating pagtutulungan. Magkakasama tayo ngayong umaga para uminom. Kumain tayo, pagkatapos ay maghihiwalay na tayo. Kung batay sa kasalukuyang presyo ng tanso, ang kabuang halaga ng brass na ito ay mahigit 20,000 lang. Matagal na nating pinagod. Pero mas mabilis pa ang manghuli ng mga tulisan. Mga kaibigan, alak, kapatid tayo. Alak, naging ganito na tayo ngayon. Responsibilidad ko ito, si Hilong. Humihingi ako ng tawad sa inyong lahat. Bilang pinuno, huwag na tayong mag-usap pa. Nasa alak na lahat. Sa mga taong ito, nakasama namin kayo sa mga galit at saya. Nakatikim kami ng masarap at maanghang. Wala kaming pagsisisi. Mahal na pinuno, hindi na tayo magkakasama sa hinaharap. Palagi kong aalalahanin ang mga sandali kasama kayo. Ngayon, sabay-sabay tayong uminom ng alak para sa tagumpay. Ang sakit ng tiyan ko. Ano bang nangyayari? Sumasakit din ang tiyan ko. Baka may lason sa alak. Hindi, huwag kayong magkamali. Walang lason sa alak. Ang lason ay idinagdag sa sabaw. Huwag kayong magpanik. Pinipilit lang ako. Magkaibigan tayo na parang magkapatid. Kung walang pumipilit sa akin, sige, umalis ka na. May pumipilit sa iyo. Sinasaktan mo kami. Bakit hindi mo na lang gawin ito sa sarili mo? Akala mo ba kung mawawalan ka sa amin, mabubuhay ka? Ate, natapos ko na ang misyon ko. Ang kasunduan natin, itinuturing kong buhay. Bibigay ako sa iyo ng 1 oras. Sige, aalis na ako ng maaga. Sana hindi na tayo magkita muli. Ikaw, hindi ka mapagkakatiwalaan, ha? Sabi ko, hintayin mong matulungan mo ako bago kita pakawalan. Pero wala pa silang 3. Gusto mo nang umalis? Totoo ngang walang katapatan ang mga bandido, Hilong. Nadismaya ako sa iyo. Ang mga taong ito ay maraming ginawang masama. Hindi ko alam kung ilang buhay na ang nasira nila. Nakatulong na ako sa inyo sa bagay na ito. Wala akong kinalaman sa buhay ni Chen Yulong. Pinapayuhan kitang umalis ka na agad. Kung hindi, huwag kang magalit sa akin. Iligtas mo ang aking lalaki. Basta't kaya mong iligtas siya. Gagawin ko ang lahat. Sigurado ka bang lahat? Sigurado ako. Sarap. Hindi lobo, ito ay isang pantera. Pero hindi yung dati kong inalagaan. Malinaw na tinitingnan niya ako na parang karne. Kahit ang hayop na ito ay marunong magpanggap. Natutunan na nitong gamitin ang taktika sa pag-atake. Talagang mahirap pakisamahan. Salamat na lang at nandito si Shelling. Kung hindi, kahit mapatay ko siya, kailangan mo ring masaktan. Ang tao ba na ito ay may baril lang? Bakit may dalang kutsilyo pa? Kapatid, ayos lang ako.
Matutulog muna tayo, bukas gagawa ako ng sled para ihatid ka pa uwi. Mukhang wala nang masyadong problema. May dignidad din ang mga mabagsik na hayop. Tito, bakit ka pa ngayon lang nakabalik? Naiinis na ako sa'yo. Ang bayaw mo ay matagal nang nasa labas. Gusto mo pa bang pagudin siya? Bakit hindi ka pa bumaba? Hindi ba't nag-aalala ako sa bayaw? Ate, huwag ka namang masyadong selosa. Tingnan mo ang itsura mo. Umalis ka na dyan. Pagkatapos mong mahawakan, ikaw na ang maghawak sa sarili mong lalaki. Kakalabing-walong lang ang bunso kong kapatid. Bata pa siya, likas na bata. Bakit mo siya minumura? Lahat ng ginagawa niya, palaging pinapabayaan. Parang isang batang babae. Hindi mo alam kung sino ang magiging sobrang swerte na mapapangasawa ang batang ito. Naitayo na ang bahay. Tunay na maalalahanin ang kuya mo. Hindi lang tinulungan na bantayan yung dalawang yun, kundi tinulungan pa tayo mag-ayos ng pinto. Kailangang gantihan ko ng doble. Longhai, ang dami mong pera niyan. Tay, di ba napag-usapan na natin? Pag nakalabas na ang tanso mula sa minahan at naibenta, ibibigay ko sa iyo ang 1% ng kita. Ito ang nararapat sa iyo. Magaling ka, bata. Tinanggap ko na ang pera. Hindi ko akalain na sa loob lang ng ilang araw kaya mong kumita ng 20,000. Hahaha, Shanghai. Talagang nagbuntis ang hipag mo. Magiging tatay na ako, ha? Kuya, ang galing mo talaga. Sabi ko na sigurado akong kaya mo. Bakit ka pa nagdududa sa sarili mo? Kumusta na ngayon? Kung hindi dahil sa pera mo para sa pagpapagamot ko, siguro hanggang ngayon wala pa rin akong anak. Longhai. Ikaw ang tagapagligtas ng pamilya namin, Old Lee. Siya ang tagapagligtas ng nakababatang kapatid sa buhay na ito. Wang. Kapatid, kung patuloy tayong mag-aabala sa mga bagay na ito, masyado na tayong nagiging estranghero. Sinasabing ang nakatatandang kapatid ay parang ama. Kung tatanggapin ko ang paggalang na ito mula sa iyo, talagang magiging masama ang kapalaran ko. Kapatid na bunso, ilang araw na akong hindi naniniwala. Kaya't ngayon tinignan nila Ulyo ang pulso ko. Masayang pulso, kamay at paa ay para sa kamay at paa. Utang na loob ay utang na loob. Hindi ito nagkokontra, hindi. Maaari lamang nating sabihin na tayo ay nagtutulungan. Nagtutulungan tayo upang magtagumpay. Kapatid, ito ang 1,000 mo. Bakit mo ako binibigyan ng pera muli? Anong nangyari sa'yo? Sabi ko nga, kuya rin ako. Hindi lang dapat ikaw ang kumikita sa akin. Sa mga oras na wala ako, tumulong ka sa pag-aalaga sa asawa. Bantayan mo ang mga tulisan. At tulungan mo akong ayusin ang pinto at bahay. Kailangan kong magbayad ng doble. Ang 800 na iyon ay pera na kinita natin habang nagmimina. Kailangan nating hatiin iyon, kapatid. Yung mga batong iyon, napakamahal. Talagang ganun. Nasa Black Wind Stronghold ako. Pinatulong ko sa mga bandido na i-refine ang tanso. Siyempre, ako ang kuya dito. Hindi pwedeng ikaw lang ang kumikita. Basta't ibigay mo, hawakan mo na. Huwag kalimutang mag-alaga ng bata sa hinaharap. Ha. Gusto ko ang sinasabi mo. Walang problema dyan. Tawagin mo ang mga kapatid at ang nakababatang kapatid. Ngayon, kailangan nating magdiwang. Ito ay magandang balita. Walang problema, dadalhin ko ang ilang sangkap dito. Ate, wala bang problema sa impormasyong ibinigay namin? Pwede bang makakain ako, gutom na ako. Salamat sa impormasyong ibinigay ninyo. Nawala na ang Black Wind Stronghold sa mundong ito. Nagpakita ako ng kabutihan. Hindi na kayo kailangang magbilang ng 3. Pumunta na lang kayo sa bayan at magkulong. Salamat, kuya. Magpakatotoo ka lang dyan. Bukas ng umaga, dadalhin kita sa bayan para kunin ang gantimpala. May anak na rin tayo. Sa wakas, ang pamilya ni Laoli ay maaaring magpatuloy ng malaking supling. Haha, hindi naman ganoon. Si Kinyu at ang asawa ko ay bawat isa ay nagkaroon ng malaking batang lalaki. Haha. Sa hinaharap, magpapalago tayo sa pamilya ni Oldley. Magiging mga kilalang tao sa bayan o kahit sa lungsod. Para na ring pagpaparanga sa aming angkan. Haha, baka anak na lalaki pa nga. Paano kung babae naman? Sabi nga nila, kaya ng babae ang kalahati ng mundo. Ngayon, pareho lang ang lalaki at babae sa pagbubuntis, di ba? Mas gusto ko pa nga ang mga babae. Ang cute-cute nila, ang daming charm. Alaynan. Hindi pwedeng sabihin yan ang panganay. Tao sa bukirin, nakasalalay sa lupa. Kung walang baril sa bahay, sino ang magdadala ng araro at panghuha? Kuya, siguro masaya ka lang at hindi mo naiisip ang tama. Sinasabi ito sa sarili. Si Tito at sila.
Hindi dapat isipin na sinasadya itong sabihin para sa kanila. Ikaw, batang pasaway. Wala akong anak at ikaw ay hindi magbibigay sa akin ng mga alay. Hindi mo ako dadalhin sa libingan para magsunog ng papel. Anong laki ng ari-arian na kailangan mong ipamana? At dapat anak pa ito. Tiyo, ang panganay ko ay tuwid ang ugali at hindi marunong makipag-usap. Kung ano ang naiisip, sinasabi agad. Huwag kayong makipag-argi sa kanya. Kung hindi, mas mabuti pang sapukin na lang siya. Hindi siya karapat-dapat makasama ng inyong malaking pamilya. Ang mga tao na may maraming anak at apo. Tara na, umalis na tayo. Huwag na tayong magpakahiya dito. Humihingi ako ng tawad sa inyo, Ginoo. Huwag kang mag-alala. Bakit mo kailangang sabihin yan? Nagsimula na sanang humupa ang tensyon. Ngayon, nagiging mas mahirap na naman. Mahalaga ba talaga ang magkaroon ng anak? Kung mahalaga o hindi, alam mo na yan sa sarili mo. Huwag kang magbuhos ng daldal. Kung hindi ka lang nagbuntis ng lahi ko, Lolo Lee. Maniwala ka man o hindi, sasampalin kita ng malakas. Kuya, magsalita ka ng kaunti pa. Hayaan mo na siyang magalit kung galit siya. Pagkatapos ng ilang araw, mawawala rin ang galit niya. Pwede ka namang bumalik at humingi ng tawad. Maluluto na ang ulam. Kain na tayo agad. Ang mga gulay. Ate, tingnan mo, natutulog na si Bayaw. Hehe, ikaw na bata. Hindi ba't siya ang nagpasakit sa'yo noon nang nalasing siya? Noon yon. Ngayon, nagbago na si Bayaw. Hindi na siya nagwawala kapag lasing. Ngayon, kahit lasing na si Bayaw, ang cute pa rin niya. Sa mundong ito, tila walang sinuman na makakapantay sa Bayaw. Huwag kang masyadong maingay. Matulog ka na. Hindi ka pa masaya na pinuri ang asawa mo. Gising na ang nag-aalaga. Uminom ka ng kaunting tubig na may pulot. Sobrang lasing ka kagabi, di ba? May mga anak na ang dalawang magkapatid ng pamilya Lee. Masaya kaya nakalimutan kong kontrolin. Kailangan kong uminom ng 2 kilo ng alak. 2 kilo at kalahati. Kahit noong nag-iinuman, hindi pa ako nakainom ng ganito karaming alak. Kailangan kong magtakda ng pamantayan para sa sarili ko. Ano man ang okasyon. Hindi dapat lumampas sa 1 kilo at kalahati. Ate, tapos na ang almusal. Kumain ka na ng almusal. Kagabi, puro inom lang tayo. Hindi tayo masyadong kumain. Siguradong gutom ka na, di ba? Pag kumain ka ng almusal, mas magiging okay ka na. Kumain na. Ngayon, kailangan kong pumunta sa bayan. Yung 2 tulisan na iyon ay pumunta para kunin ang banta. Bukod pa rito, hindi pa rin nakabili ng regalo para sa maliit na kapatid ko. Kaya swak na swak. Gusto ko rin sumama. Anong gagawin mo? Hindi ka ba nakakadagdag lang ng gulo? Ang bayaw mo sa bayan ay may mahalagang bagay na kailangang gawin. Ikaw ang nagdadala ng gulo. Ano na ang nangyari? Bibigyan ako ng regalo ng bayaw ko. Kaya tiyak na pipiliin ko ito. Kung sakaling hindi ito ayon sa gusto ko, kailangan ko pang magpanggap na masaya. Ang hirap naman nun. Talagang lumaki ka na, batang ito. Lahat ay natutong sumagot na. Wala akong pakialam. Matagal na akong nandito sa malalim na gubat. Gusto kong lumabas at maglibang. Huminga ng sariwang hangin. Kung ayaw mo akong payagan, sisisid ako at lalabas ng palihim. Asawa, itong bata. Kung gusto niyang sumama, hayaan mo na. Na-clear na ang daan ng niebe. Sasakay ako ng bisikleta kasama siya. Bukas ay makakabalik na kami. Naayos na ang problema sa mga tulisan. Sa ngayon, wala nang panganib. Sige na, sige na. Sige, kung gusto mo, pumunta ka na. Basta't hindi na kita kayang kontrolin. Umalis ka na. Salamat, ate. Papabiliin ko si kuya ng mas maraming regalo para sa'yo. Mas mabuti pang manatili ka na lang sa bahay. Kailan darating ang nanay mo para hanapin ka? Kapag nalaman niyang wala ka, akala niya ibinenta na kita. Tingnan ninyo. Yung nasa harap na nagbibisikleta ay mukhang si Lee Shanghai. Ayos lang, mahal. Mula dito, higit sa 100 metro, makikita na ang isa't isa. Talaga namang napakaganda ng paningin mo. Kuya, dahil nandito si Lee Shanghai na dapat ay nawala na. Mukhang may nangyaring masama kay Chen Yulong at sa kanila. Agad nating pababagsakin ang taong ito. Tanungin natin siya kung ano talaga ang nangyari. Tumakas na siya. Sino ang mga tao ng bayaw ko? Bakit sila agad tayong pinapaputukan? May nakita akong babae, asawa siya ni Chen Yulong. Tingin ko, asawa siya ng tanga na iyon.
Kumuha siya ng tao para sa akin upang maghiganti. Natira na lang ang higit sa 30 sentimetro ng nyebe. Panatilihin ang posisyong ito, huwag gumalaw. Walang panganib, di ba, natatakot ako. Makinig ka sa akin, garantisado, walang magiging problema. Anong ginagawa mo? Brad, gusto ko. Ele, andyan na sila. Woof woof. Sira ulo ako. Tingnan ko kung sino ang may lakas na kumilos. Ihulog niyo ang mga baril. Pare, nandito lang kami para maghanap ng tao. Wala kaming pakialam sa inyo. Hindi tayo nagkakasangkot sa isa't isa. Baka mas mabuting umalis na kami. Sige, umalis na kayo. Babae, bakit ka pumunta dito sa gitna ng taglamig? Dapat sana kasama mo si kuya sa timog para magpahinga, di ba? Hindi ka ba nakipag-away kay kuya? Bumalik ka lang mag-isa, di ba? Nasaan ang asawa ko? Kasama niya ba siya pabalik sa timog? Hindi talaga siya pumunta sa timog. Kung pumunta siya sa timog, maaari ko bang hanapin siya dito? Huwag kang magpanggap na hindi mo alam. Hindi ako naniniwala na hindi mo alam ang kanyang kinaroroonan. Naalala ko na. Noong panahong iyon, kasama niya ang isang grupo ng mga bandido na gustong pumatay sa akin. Ngunit aksidente niyang nasaktan ang sarili niya. Ngayon, malamang ay naging dumi na siya ng mga hayop. Pero, ate, wala akong kinalaman dito. Ako'y isang mabait na tao sa buong buhay ko. Pinakamamahal ko ang magpatawad sa mga nagkasala. Talaga bang ikaw ang nagdala sa kanya sa ganito? May problema ka ba? Sabi nga ng bayaw ko, siya mismo ang nagdala sa sarili niya sa ganito. Bakit mo pa sinisisi ang bayaw ko? Sister-in-law, kung naging tapat lang kayo at bumalik sa timog, hindi sana nangyari ang lahat ng ito. Kahit noong nakikipagtransaksyon kayo sa akin. Kung wala lang kayong masyadong pinagtatagong motibo, magiging magkaibigan sana tayo. Sabi nga, ang gumagawa ng masama ay napapahamak din. Kayo rin ang may gawa ng lahat ng ito. Bayaw, natalo na ang mga tulisan. Hindi na ako makakatanggap ng gantimpala. Ayos lang kahit papaano nakakuha tayo ng ilang malaking baril. At higit sa 40 bala pa. Sa malaking grupo, may higit 20 card. Mas malaki pa ang nakuhang gantimpala kaysa sa iyo. At saka meron pang jade bracelet na ito. Kuya, itong jade bracelet na ito. Ibibigay ko sa iyo, ate. Pupunta ba tayo sa bayan? Siyempre. Sabi ng bayaw, bibili siya ng regalo para sa iyo. Siguradong hindi siya mangangako ng walang katotohanan. Isang oras na lang at nandyan na tayo sa bayan. Kung babalik tayo ngayon, parang wala tayong nagawa. Sige, magmadali na tayo. Gutom na ako. Pupunta tayo sa bayan para kumain ng masarap. CJ. Ang tagal ko nang hindi nakakain ng pagkain mula sa labas. Talagang iba ang lasa. Bakit hindi masarap ang luto ng bayaw mo? Hindi. Hindi ba't ang pagkain sa labas ay may kakaibang lasa? Bayaw, gusto kong kumain ng luto mo habang buhay. Ang ganda ng isip, hindi na mag-aasawa. Hindi na mag-aasawa. Sige na, maglakad-lakad tayo sa department store. Bayaw, madalas ka bang umakyat sa bundok? Subukan mo itong sapatos, mas mainit ito. CJ. Gatas ng bata 1.2 yuan. Kailangan bang bumili ng mga gamit para sa mga bata ang bayaw? Tulad ng gatas na pang baby, gatas na may taba. Ito ay isang pangunahing pangangailangan. Gatas na may taba, gatas na pang baby, gatas na buo ang taba. Bayaw, hindi mo pa ako nabigyan ng regalo. Hindi ba't ito ang mga nabanggit ko? Mga pangunahing pangangailangan. At saka, ito ay ginagamit namin ng ate. Gusto ko ng isang bagay na para lang sa akin. Anong gusto mo? Magandang pulseras. Pumili ka. Wala bang mas berde at mas maganda? Ang pulseras na ito mula sa Emma Sisters ay mataas na uri ng jade. Tingnan mo, ang laman nito ay kasing pino ng malagkit na bigas. Mas banayad ang kintab kaysa sa mantika. Bahagyang malinaw ngunit may kalabuan. Hindi lang ang kulay ay banayad, kundi pati ang mga guhit ay natural. Parang ikaw sa mga tao. Maganda at masalimuot. Hindi ako nagmamalaki sa iyo. Tanungin mo si Antu. Aling lalaki ang makakabili ng ganito kagandang regalo para sa kanyang asawa. Mahalagang pulseras. Naiinggit sa iyo ang ate. Tama, ganun din ang tingin ko. Kaya't itong pulseras na ito na lang. Bayaw, salamat sa regalo mo sa akin. Ang ganda, sobrang gusto ko ito.
Ito ang pinakamaganda sa department store. Kapag may pagkakataon, makikita pa ang mas maganda. Ipinadala ulit ng bayaw para sa iyo. Ngayon, kailangan na nating umuwi. Mahirap makapunta sa bayan. Kaya tiyak na kailangan nating bumili ng marami. Ate, ito lahat ay binili para sa ating dalawa. Magagamit ito ng matagal. Bumili rin ang bayaw ng damit ng sanggol. Gatas ng sanggol. Ngayon, hindi na tayo mag-aalala na walang damit ang bata. Masinop talaga ang puso ng bayaw mo. Medyo maayos naman ang biyahe, di ba? Walang nangyaring masama, di ba? Huwag ka nang sumunod sa bayaw mo sa susunod, naintindihan mo. Ay naku, sino bang nagmamay-ari ng salamin? Ang pulseras na ito ay talagang isang dekalidad na jade na gawa sa salamin. Sobrang maliwanag, kahit na may ilang mga hibla, pero hindi ito nakakaapekto sa kabuuan. At maganda rin ang bilog. Sobrang bait mo sa akin. May kaalaman ka pa sa jade. Hay, bigla na lang akong nahulog sa jade. Nag-aral ako ng 1 taon o 2. Yung kay Chen Yulong na babae. Dapat ay mula sa kanilang pamilya. Ngayon, maipapasa ko na rin sa iyo. Ang may-ari nito ay napakaganda. Maganda talaga. Ang jade ay nakabubuti, dalhin mo ito. Alaynan. Si Shanghai ay naposes ng masamang espiritu. Marami ka nang nakikita at nalalaman. Halika, tingnan mo nga. Ano ba talaga ang nangyayari dito? Nabaliw ang malaking asno. Longhai, kailangan mo siyang tulungan, Longhai. Kaibigan. Siya ang nag-iisa naming anak. May masama sa kanya. Ayoko na rin mabuhay. Batang ito, pag nakita mo si Husan Taiye, huwag kang mag-atubiling yumukod at magpasalamat. Anong klaseng batang hamak ka ba na hindi makakapit sa pagyukod? Tingnan natin kung paparusahan kita ni Sanye o hindi. Batang kabayo. Ayos ka lang ba? Magising ka na, bilis. Sino ba itong si Dali, yung malaking asno? Saan kaya pumunta nitong mga nakaraang araw? Wala naman siyang pinuntahan eh. Nandito lang sa baryo, honest. Sa panahon na ito, bored na bored kami. Kaya nag-usap-usap kami tungkol sa isang libingan sa labas. Sabi nila, ang libingan na iyon ay pag-aari ng isang dating Panginoong Mailupa. Maraming ginto, pilak at mahahalagang bato ang nakabaon doon. Kaya naisip namin, pumasok tayo para tingnan tapos ano. Mas matapang pa ang malaking asno kaysa sa atin. Naghukay tayo ng 2 araw. Pumasok tayo sa libingan. Bumaba ang malaking asno. Talagang may mga bagay sa ilalim. Pero hindi niya ito dinala. Sa halip parang nasway siya. Kaya tinali namin siya at dinala pabalik. Ano ba iyan? Diyos ko, malaking asno, ito ay laban sa mga Diyos. Pinarurusahan siya ng mga Diyos. Wala tayong magagawa dito. Grabe, sobrang nakakatakot. Ang masama, wala ring silbi ang pagpunta kay Shanghai. Hindi naman siya kikilos. Tama nga. Hindi kaya nagnakaw si Dato ng mga bagay sa libingan. O talagang nakasakit siya sa may-ari ng libingan. Parang misteryoso talaga ito. Longhai, kayo ay magkaibigan mula pagkabata ha? Hindi ka pwedeng manahimik na lang. Tulungan mo si Datu. Siguradong gagantihan ka nitya ng buong puso. Ate, tumayo ka na muna. Hindi ako ang nagsalba. Hindi ko rin alam kung ano ang nangyayari. Wala akong magagawa. Shanghai, ikaw lang ang tanging pag-asa ni tita. Kung sakaling may masamang mangyari kay Dali, talagang di na ako makakaya pang mabuhay. Shanghai, ikaw ang pinakamahusay na mga ngaso sa ating komunidad. At saka marami kang alam. Balak kong ipasama si Dasheng sa ilang milisyang tao. Para tingnan ang libingan. Sana sumama ka. Kasi hindi mapakali si Tito. Sige, susunod ako. Sa pinakamataas na gawin ko ay maging teknikal na tagapayo. Sa iba, mukhang hindi ako makakatulong ng marami. Shanghai, salamat sa pagligtas mo sa aming pamilya. Ako lang ang teknikal na tagapayo. Ang desisyon ay nasa kamay pa rin ni Dasheng. Kapatid, kailan tayo aalis? Kailangan ba tayong maghanda ng kahit ano? Dalhin mo lang ang armas. Naniniwala ka ba talaga na may mga multo at Diyos sa mundong ito? Hintayin na lang natin bukas ng umaga. Kung pupunta tayo ngayon, kailangan nating magpalipas ng gabi sa labas. Sige, bukas ng umaga ay pupunta ako dito. Sa totoo lang, hindi ko talaga alam ang tungkol sa problemang ito. Mahina ang apoy. Parang may lason. Hindi ko masabi kung ano talaga. Ito. Tatay, wala ka ring magagawa.
Hindi ko alam kung anong klaseng lason ito. Mahalaga, hindi ko rin maibigay ang permiso. Maaari ko lamang sabihin na uminom muna ng mga pampakalma at panlaban sa lason. Lahat. Kailangan pa ring maghintay na bumalik sina Shanghai mula sa libingan. Mga kapatid, tulungan niyo akong itali muna ang malaking asno. Natatakot ako sa sitwasyon niya ngayon. Baka magdulot pa siya ng kung ano. Ikaw bilang namumuno, paano mo maipapangako ang ganitong gawain? Nabaliw na ang malaking asno. Sino ang nakakaalam kung anong marumi ang nandyan? Ano naman? Ating mga walang Diyos. Huwag maniwala sa mga maling aral. Ikaw nga. Tuwing may nangyayari sa baryo, ikaw ang tinatawag. Pati ganitong bagay, ikaw pa rin ang hinahanap. Mayroon bang mabuting dulot ang nayon para sa iyo? Kung dapat mang-usap na. Wala namang espesyal na pagtrato sa atin. Asawa, huwag ka nang mag-isip ng labis. Para din ito sa ating kabutihan. Magsagawa ng mabuting gawa. Huwag nang tanungin ang hinaharap. Minsan, sana hindi ka na magbago ng ganito. Okay. Sobrang mabait mo talaga. Ang sobrang kabaitan ay nagdudulot ng problema. Sige na, asawang babae. Gusto kong kumain ng dumplings mamaya. Sama ka kay maliit na kapatid para gumawa. Nasa bahay ba si Kuya Shanghai? Maaari ka bang lumabas sandali? May mahalagang bagay akong sasabihin sa iyo. Anong kailangan, sabihin mo na lang ng direkta. Bakit ka lalabas? Tungkol sa bagay na ito. Mas mabuti pang lumabas ka kasama siya. Siya ang iyong unang pag-ibig. Siguradong marami siyang gustong ikwento sa iyo. Nandito na ang ex-asawa mo. Tawagin mo si Kuya para lumabas. Kuya, anong hinihintay mo pa? Magmadali kang makipagkita sa ex-wife mo, ha? Siya Oksoy, sabihin mo lang kung may kailangan ka. Hindi outsider ang asawa ko at si Xiaoyi. Hindi kami katulad ng mga chismosa na nagsasalita ng walang kwenta. Mas mainam na huwag ka nang pumunta sa libingan na iyon. Masyadong masama ang espiritu doon. Anong ibig sabihin nito? Paano mo nalaman? Yung libingan na iyon ay libingan ng mga ninuno ko. Noong panahon ng lolo ko, pumupunta pa sila roon para magdasal. Nang mawala na ang mga lolo ko, wala nang pumunta roon. Diretso na itong napabayaan. Sinasabi ko, ano bang talagang nangyari? Noong panahon ng lolo ko, may ilan na pumasok sa libingan dahil sa pera sa loob. 3 tao, 2 ang hindi nakabalik. Naiwan ng isa, pagkatapos makabalik ay hindi na makapag-isip ng maayos. Sinasabing may ahas daw sa loob. Plano ng tatay ko at ng iba pa na isara na lang ang 3 libingan. Pinigil ako ng lolo ko. Sabi niya, hindi raw ito magalang sa mga nauna. Pagkatapos, pumanaw na ang lolo ko. Sabi ng tatay ko, malas ang pamilya namin. Walang proteksyon ang mga ninuno. Kaya't basta na lang pinabayaan ang libingan. Ano ang kinalaman nito sa pagdadala mo ng mga asno sa sementeryo? Gusto nila akong insultuhin sa araw ng bagong taon. Gusto kong turuan sila ng leksyon. Nang marinig ko ito, agad akong pumunta para pigilan. Ikaw? Talagang taos puso ito. Ano bang balak ng bayaw ko? Walang karapatan ang isang estranghero tulad mo na makialam. Dahil tapos na ang usapan. Kung wala ka ng ibang bagay, umalis ka na. Magluluto na kami. Gusto mo bang manatili at kumain? Talagang delikado ang ganitong trabaho. Para sa bayan. Para sa bayan, o baka naman natin iurong na lang ito. Para sa bayan. Anak, ano ba? Mag-empanada tayo. Aalis muna ako. Ikaw yun, kuya. May mahalagang bagay akong dapat sabihin sa inyong kapitan ng baryo. Sumunod ka sa akin. Pakisama ang kapitan sa grupo. Sige, gwapo. Kapitan Gao, may kailangan akong hilingin sa iyo. May mga problema akong kinakaharap. Gusto kong humingi ng payo. Yung 3 matatandang manghuli na sumali mula sa inyong nayon. Yung 3 matandang iyon ay kayamanan ng aming nayon. Paano nila maaasahang sagutin ang iyong tanong? Bata, ang mga pribadong usapan ay pribado. At ang mga pampublikong usapan ay pampubliko. Hindi mo maaring gamitin ang pagkagusto ng ate sa iyo. Para sa mga pampublikong usapan. Ito rin ay pribado para sa akin. Gold standard, lumabas muna kayo. Pakiusap, dalhin niyo sila 3 matanda. CJ. Sabihin mo, anong nais mong itanong? Kailangan munang tingnan ng ate. Alam ba nila ang tungkol sa isyong ito? Kung ahas ito sa sementeryo, malamang hindi ito maliit. Maaaring isang dambuhalang ahas lang ito. At ang mas delikado pa, may mga bagay na nakakabaliw. Yung mga bagay na ito, sobrang mapanganib. Basta na lang nilang magagawa. Baka tuluyang magwala sila. Yung 3 matanda sa baryo namin. Matagal nang naninirahan sa gubat sa bundok.
Dapat na-experience na nila ang ganitong bagay. Kaya kong ayusin ito. Pero nandito ka na nga. 3 matanda siguro. Ate, paano naman ako magiging ganito kababaw? Nagdala ako ng isang supot ng noodles. Para ipakita ang paggalang sa 3 tiyuhin. Ganito lang. May 0 kilo pang karne ng baka. Kuya at bunso, nais ko lang magtanong ng isang bagay. Sige na nga. Aba, dumating na kayo, mga tito. Medyo mahirap ang sitwasyong ito. Mahirap talagang sabihin ang tungkol dito. Ngunit pagkatapos mabulok ang bangkay sa lumang libingan, ay naglalabas ito ng isang uri ng gas. Ang gas na ito sa mababang konsentrasyon ay maaaring magdulot lamang ng ubo at iba pa. Ngunit sa mataas na konsentrasyon, pagkatapos ng ilang sandali, maaaring magdulot ito ng pagkahilo, pagduduwal at mga delusyon. Maging mabilis na pagkawala ng malay at paghinga. Ano ang dapat gawin? Huminga ka sa loob. Palitan ang hangin sa loob ng sariwang hangin. Ang tiyuhin ay dumating na may dalang regalo. Seryoso siya. Kung ganon, sasabihin mo, meron akong mga tabletang pwedeng magpagaling sa lason sa lumang libingan. May 7 o 8 piraso ng antidote dito. 1 piraso kung bahagyang nalason. 2 piraso kung malubha ang lason. Siguradong ang gamot ay tatanggalin ang lason. Ibalik mo sa akin ang kalabasa pagkatapos mong gamitin. Sige, salamat sa inyo, mga tiyuhin. Dahil sa inyo, may gamot ako. Kaya mas mapayapa na ako sa pagpunta sa libingan. Bukas, sasama ako sa iyo sa pagpunta sa libingan. Xiao Jing, ikaw ay matapang. Hindi ba't may malaking ahas sa loob ng libingan? Maaaring walang hibernation ang malaking ahas na nakatago sa libingan. Kung sakaling makatagpo ka, akala mo makakatakbo ka pa. Hey, hindi ba nandyan pa ang pinakaunang mga ngaso sa komunidad? May tiwala talaga ako sa kanya. Kaya niya akong protektahan. Hindi ito tungkol sa kung mapoprotektahan ka o hindi. Ito ay tungkol sa usapin ng aming baryo. Bakit ka nakikialam, ikaw na pinuno ng ibang baryo? Hindi ito sumusunod sa mga alituntunin. Ang alituntunin ay para sa 3. Ang tao ay buhay. Binigyan ka na ng aking tiyuhin ng lunas. Bakit ka nagdadalawang isip na dalhin ako para mag-enjoy? Kung ayaw mo, ibalik mo sa akin ang antidote. Dalhin mo ang iyong sinseridad at umalis ka na. Ikaw at ako. Ay. Sa ganitong bagay, hindi ko rin alam. Kung sasama siya, magiging pabigat lang siya. Brod, bakit ngayon ka lang bumalik? Ang dilim na. Pumunta ako para kumonsulta tungkol sa libingan. Ngayon, ang survival rate sa libingan ay maaaring tumaas ng hanggang 70%. Ay, hindi na sayang ang pagtakbo ko ng mahigit 50 kilometro. Halos napagod na ako. Kaya't bilisan na nating umuwi. Papalutuin ko ang dumpling sa kapatid ko. Mamaya, magbibigay ako sayo ng mainit na tubig para magbabad ng paa. Sarsa. Gantimpala. Bawasan ang toyo. Maraming suka, dagdagan ang langis. Langis. Kung may kondisyon sa bahay, magdagdag ng ilang patak ng langis. Kapag kumakain ng dumpling, isawsaw ito sa pinaghalong bawang. Ihampas ito sa bibig ng pahalang. Ang lasa, tiyak na magugustuhan mo. Alainan. Sa loob ng kalahating taon, ipapanganak na ang anak natin. Talagang inaabangan ko na. Paano kung magkaanak tayo ng babae? Anak na babae, ano ng problema? Tama si kuya. Sa probinsya natin, kahit lalaki, kayang tumayo. Maraming benepisyo ang lalaki sa pagpapatuloy ng angkan. Hindi pa sila makakainis sa usapan ng iba. Kahit lalaki o babae. Gusto ko pareho. Ang batang babae hindi lang cute, kundi hindi rin kasing pasaway ng lalaki. At higit sa lahat, maingat sila. Saka, ang mga babae hindi pwedeng magparami. Kung magkaanak ka ng babae, sino ba ang maglalakas ng loob na magsismi sa baryo? Sisirain ko ang kanyang bibig. Bilang pinuno. Asawa. Huwag mong isipin palagi ang tungkol sa mga batang lalaki o batang babae. Basta't ikaw ang nagdala, mahal ko lahat. Kumain ka na ba, Judge Shanghai? Tara na, umalis na tayo. Sige, alis na. Nakahanda na ba ang mga armas ninyo? Kuya Shanghai, bantayan mo ang itaas. Baba tayo para tingnan.
Mas mabuti pang manatili na lang kayo sa itaas. Baba ako kasama si Haizi. Ikaw ang punong barangay ng Changxing Village. Bakit nandito ka, Ginoong Gao? Kahapon, pumunta si Haizi sa aming barangay para kumonsulta sa 3 matatandang mga ngaso. May usapan na kami. Magbantay na lang kayo dito. Kung sakaling may panganib, agad akong hihingi ng tulong sa inyo. May amoy ng itlog na sumisingaw. Sabi niyo may ginto at perlas, di ba? Nasa na sila? Batang gwapo. Baka naman naloko ka. Karaniwan, ang mga mahahalagang bagay ay nakatago sa loob ng kabaong. Maaari lamang buksan ang kabaong. Ay, huwag muna. Ano bang lugar ito? Baka totoo ang mga kwentong tungkol sa mga espiritu. Pag binuksan ang takip ng kabaong, saan kaya tayo napunta? Saan na si Gaojing? Ito na ba ang sinasabing pulang banggaan? Nakita ko na ang eksenang ito sa pelikula noong nakaraang buhay. Tama ang pagkakapareho. Pinipilit ang sarili na manatiling gising. Ah! Li Changhai. Woof woof. Ano ang sitwasyon sa ibaba, Ji Changhai? Bakit may putok ng baril? Huwag kayong bumaba. Ibigay niyo lang ang lubid. Hihilahin niyo lang kapag sinabi kong humila. Narinig ko lang ang tungkol sa puting sawa. Ngunit ang sawa na ito ay ganap na puti. Pati na rin, mas malaki ito kaysa sa sinasabing puting sawa. Masyadong mahirap para sa atin ang batang gwapo na ito. Mag-ingat ka. Halos wala na akong buhay. Pero kahit na, kailangan kong dalhin ang dalawang ito bilang panangga. Puta ka sa iyo, Wangwang. Wangwang, mabilis. Ha 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 ha. Ang lakas ng pagsabog kanina ay sobrang taas. Malapit nang bumagsak ang libingan na ito. Mukhang magkakasama na tayong dalawa, maliit na gwapo. Nandito pa ang butas na pinasukan ng python. Tara, tingnan natin kung saan tayo makakapag-akyat mula sa butas na ito. Basta't nakasurvive ito ng ganito katagal. Siguradong may daloy ng hangin sa loob. Unahin muna nating iligtas ang buhay natin. Nga! Kapitan, hindi ba tayo dapat bumaba at tingnan ang sitwasyon? Hindi ba sinabi ni Judge Changhai? Hindi tayo pinapayagang bumaba. Kung may sitwasyon, matagal na sana tayong binigyan ng babala. Maghintay muna tayo. Ano man ang nasa ilalim ng pagsabog, tiyak na madadali ito. Ano bang ginagawa ni Kuya Changhai? Dapat ba tayong bumaba at tingnan? Nako, si Kuya Changhai ay nahulog sa libingan. Ano pa ang hinihintay natin? Mabilis, bumalik tayo sa nayon para humingi ng tulong. Malamang ay nawasak na si Kuya Changhai. Kuya Changhai, kailangan mong magpakatatag. Kapatid, pupunta ako para iligtas ka. Hindi ko hahayaang may mangyari sa iyo.
Kanina, sobrang nipis ng hangin doon. Halos may panganib na mabulunan. Buti na lang at maluwag dito. Sapat ang oxygen. Kung hindi, baka dito na tayo namatay. Hindi ko inakalang malaki pala ang lugar na ito. Mukhang talagang nasisiyahan ang python dito. Dapat nasa 20 grado na ang temperatura dito. Kahit suot ko itong damit, ramdam ko pa rin ang init. Yung daan na nilakad natin kanina. Palagi itong may kurba pababa. Siguro nasa 1 metro na ang lalim nito sa ilalim ng lupa. At may kaunting liwanag pa nga. Parang first quarter na buwan. Maliit na kita ang kabuuang espasyo. Ganito kainit, mga 50 degrees siguro. Perfect pang paligo. Ate, mas mabuting hanapin muna natin ang labasan. Anong nangyayari sa inyo dalawa? Nanginginig kayo. Parang walang takot kahit na may panganib. Walang kahit anong lakas ng loob na manatiling kalmado. Paano pa tayo magpapatuloy? Punong baryo. Si Zhong Shanghai ay nawasak. 3 na. Anong sinabi mo? Sino bang Zhong Shanghai? Si Li Shanghai. Kasama niya ang punong baryo ng baryo Changsheng sa pagpasok sa libingan. Mukhang nahaharap sila sa panganib. Napakatindi ng laban. At pagkatapos ay bumagsak ang libingan. Nabagsakan silang dalawa sa libingan. Bakit kayo bumalik? Hindi ba para tumulong? Bumalik kami para magulat. Nasa paghukay sila, kasama ang squad leader. Agad kaming bumalik para ipaalam sa inyo. Magpadala pa tayo ng mas maraming tao para maghukay ng libingan. Maghukay. Boss, wag mo akong takutin. Sabi lang nila na bumagsak ang libingan. Pero di namin nakita ang bangkay nila Usan. Walang tama sa lahat. Lahat ay naitapon sa loob ng libingan. Sinasabi mo ba na si San ay nandoon o hindi? Ang pinakamamahal ng ating mga magulang noong sila inabubuhay ay si Bunso. Ngunit ang batang ito ay naging maikli ang buhay. Kailangan mong magpakatatag. Ang pinakamahalaga ngayon ay kung dapat bang malaman ni King Yu ito. Hindi dapat malaman ni King Yu ito. Sobrang ganda ng relasyon nilang mag-asawa. Para kay Shanghai, ang pagkawala ng bunso ay tiyak na isang napakalaking dago. Baka sa oras na iyon, hindi lang ang bata ang mawala. Kahit siya ay maaaring hindi makatiis. Hindi makapagkasakit. Ano nang gagawin natin? Yung dalawang lalaking yan, nag-aanunsyo sa kalye. Natatakot na hindi alam ng iba. Maaaring narinig na ng magkapatid na King Yu ang balita. Dapat tayong magmadali at alok ang balita. Anong nangyayari sa labas? Nagmamadali silang lahat. Ha? Anong nangyayari? Pasok agad sa bahay, pasok agad. Kuya at ate. Andito na kayo. Umupo kayo, ito ang maliit na damit na ginawa namin. Si Shanghai ay binili ang mga ito sa bayad noong 2 araw na ang nakalipas. Malapit na akong maging tatay. Nagsimula na akong kabahan ngayon. Dati, laging magulo ang taong ito. Hindi ko akalain na magiging maingat na siya ngayon. Medyo nahihirapan akong makasabay. Bro, anong nangyari sa'yo? Walang anuman. Nabulunan lang ako. Pangatlo, talagang magaling ang batang ito. Ngunit kailangan mo ring maging matatag. Kung sakaling isang araw ay wala na si Shanghai, kailangan mo ring maging katulad ng dati. Kahit na hindi para sa sarili mo. Kailangan mo ring gawin ito para sa bata. Siyempre, ito ay dapat. Alam kong para sa ating mga anak. Kailangan ko ring matutong maging matatag. Ate, bigla mong nasabi yan, bakit? Wala, gusto ko lang magbigay ng konting encouragement. King Yu, sa mga susunod na araw, huwag ka munang pumunta sa labas. Malapit nang bumaha ng snow. Isarado mo na ang pinto sa gabi. Hintayin mong bumalik si Shanghai bago mo buksan ulit. Huwag ka munang lalabas nitong mga araw na ito. Para maiwasan ang madulas. Esan, nandito ako sa bahay, inaalagaan ang ate ko. Siguradong hindi ko siya pababayaan na magkaproblema. Esa, CJ, sundin ko ang sinasabi ninyo. Hindi na ako lalabas. Sige, ayos na. Uuwi na kami. Hindi ba buntis na rin ang asawa mo? Hindi na rin siya pwedeng lumabas nitong mga araw na ito. Para iwas sa panganib. Hindi maganda na pinagtataguan mo ito, boss. Makalawa, malalaman din ni King Yu. Habang mas matagal silang maghiwalay, lalong lumalamig ang damdamin. Dagdag pa ang mga hindi sinasadyang salita. Unti-unti na ring natanggap. Kawawa naman si King Yu. Napakabata pa, nabiyuda na. Dapat tulungan natin siya mula ngayon. Sige, pupunta muna ako sa sementeryo. Kahit papaano, kailangan kong hukayin ang bangkay ng batang ito.
Kagawad, kailangan nating magmadaling humanap ng labasan. Malamang na ngayon ay nagmamadali na ang mga tao sa baryo. Malamang ay nakarating na rin sa kanila ang balita. Makakalabas pa kaya tayo? Parang nararamdaman ko na mahuli tayo dito. Katatapos ko lang manigarilyo. Napansin ko na ang usok na nilalabas ko ay paliko sa isang direksyon. Ibig sabihin, sa kabaligtaran na direksyon ay may hangin. Basta't maglakad tayo sa kabaligtaran. Tiyak na makakabalik tayo sa ibabaw. Kapag nakalabas na ang gwapo, hindi na tayo magkikita. Nga, hindi iyon maganda. Balita tungkol sa insidente. Hindi ko alam kung narinig na ito ng misis ko. Ngayon, mahina ang loob niya. Natatakot akong masyado siyang malungkot. Ano ako? Ngayon, magkaibigan na tayo. Hay, bakit mo pa sinasabi yan? Ang mahalaga, kailangan nating makaalis. Handa ka na ba? Tara na. Talaga bang hindi mo isinasalang-alang na tumakas kasama ang ate? Magandang mag-asawa na parang Diyos at Diyosa. Haha. Paglabas ng anak natin, tatatagan ka naming inang. Sige na. Ursus Arctos. Zaizi. Natutulog ang malaking hayop na ito sa taglamig. Itaas mo ang baril mo sa ulo niya. Siguradong tatamaan mo siya. Woof woof. Hindi mo namamalayan na iligtas mo na naman ako. Paano kita mapapasalamatan? Ate, huwag kang magbiro. Tayo ay nagtutulungan. Nagdadala ng kaligtasan sa isa't isa. Sa mahigpit na pagsasalita, kung hindi dahil sa iyong mga bala, maaaring malubha akong nasugatan. Kailangan kong kunin ang apdo ng oso na ito. Kung hindi, sa paglipas ng panahon, maaaring matunaw ang apdo ng oso. Marunong ka pang kumuha ng apdo ng oso. Noong nakaraang panahon, nakita ko ang ibang tao na kumukuha ng apdo ng oso. Sa itim na oso ni Gasan. Sa pagkakataong ito, wala kang nakuha. Itong oso. Pagbalik mo, tawagin mo ang mga tao sa baryo para dalhin ito pabalik. Kailangan ko lang ang apdo ng oso, ayos lang ba? Itong oso ay pinagsama nating nakuha. Pwede tayong maghati, kalahati bawat isa. Hindi na kailangan ang pangunahing dahilan ko ay para makahanap ng lunas para sa malaking asno ng aming baryo. Ang lunas ay ibinigay sa akin ng matandang 3 ng inyong nayon. Maaari na ring ituring na naabot ang layunin. Sige na. Nasaan na tayo dito? Ayos lang, bumalik na tayo. Magsalita na lang tayo bukas ng umaga, hindi pa huli. Bumalik muna tayo sa pinagmulan ng Hot Spring River. Matulog tayo ng isang gabi. Nandito ang oso. Siguradong walang mabangis na hayop na darating. Nga. Espesyal na sitwasyon. Kakain na lang tayo ng inihaw na karne ng oso. Kapag nagkaroon tayo ng pagkakataon sa hinaharap, papalakasin kita ng masarap na pagkain. Totoo yan. Tama ka dyan. Pag nanganak na ang anak ko, dapat mag-abot ka ng pulang sobre sa akin. Pagdating ng panahon, ipapadala ko sa iyo ang imbitasyon. Kailangan mong pumunta, ha? Haizi, ang galing mo talaga. Ang bango ng inihaw mong karne. Baka mahirap lang nguyain. Kainin mo ng dahan-dahan. Ha, hindi ko inakalang ganito ka. Haizi, hayop na mabagsik. Wala na akong bala. Wala na rin akong granada. May natira ka pa bang mga bala? May ilang mabagsik na hayop na kailangang labanan ng marahas. Ngunit may mga mabagsik na hayop na kailangang lapitan ng may pagmamahal. Minsan, ang karahasan ay hindi solusyon sa problema. Hindi ikaw, Jinjing. Sa mga mabagsik na hayop sa Chiangbai Mountain, malakas ang laban. Kahit isang tao lang, nagpapakita pa ng pagkagusto at pagiging malambing. Nakipag-ugnayan na tayo ng ilang beses. At unti-unting naging pamilyar na tayo sa isa't isa. Saktong dumating ka na. Mananatili na lang tayo ngayong gabi. Bukas ng umaga, dadalhin mo kami pauwi. Sundan mo na rin ako pauwi. Dalhin mo na ang anak mo. Haizi, ang dami mong kaibigan ah. Yung mga yan ay mga mabagsik na hayop sa bundok. Sobrang lakas. Medyo okay lang naman. Kailangan kong bumalik sa barangay Changsheng. Ang balita tungkol sa mga naipit sa libingan. Hindi ko alam kung naiparating na ba ito. Kailangan kong bumalik agad.
Ginoong Gao. Nasa 40 kilometro pa ang layo mula sa barangay Changsheng. Narito ang shotgun para sa iyong proteksyon. Kasama ang pulbura, makakabaril ka ng 3 beses. Salamat, pag manganak ang anak mo, pupunta ako talaga. Mas maaga pa, hayaan mong dalhin muna ni Golden Leopard ang maliit na leopard. Sobrang liit niyan. Hindi pwedeng makipaglaban. Sa panahong ito, walang pondo ang kahit anong pamilya. Bro, bumalik ka na. Ayos lang ba ang ate mo? Siyempre, ayos lang siya. Sinasabi ng isip na dapat makabalik ka na ngayon. Wow, ang laki ng leopardo. Ito ay magulang ng maliit na leopardo. Oh. Kaya pala mag-ina sila. Napaka-sweet na tanawin. Nakita mo rin ang mga anak na babae. Mabuti ang pag-aalaga mo sa kanila. Dalhin mo na, kailangan ng bata ng ina na mag-alaga. Itong taong ito, nakita ang maliit na leopardo na inaalagaan ng mabuti. Nagpa siya pa talagang maging walang pakialam. Sige na, magpakatanga ka na lang. Sa wakas, nakabalik ka na, ikaw ang namumuno. Kahapon, nagpunta ang kapatid na lalaki at ang kanyang asawa para makipag-usap sa akin. Akala ko, ilang araw ka pang hindi makakabalik. Hindi rin alam ng kapatid kung kailan ako babalik. Natatakot kang mag-alala, di ba? Kumusta? Nahanap mo na ba ang gamot para sa malaking asno? Nahanap ko na, hehe. Hindi na sayang ang pagtakbo ko dito. Ang pumasok sa libingan ay hindi basta-basta. Hindi na ako babalik sa libingan muli. Sige, dalhin mo na ito kay malaking asno. Huwag mong hayaang tumagal ng ganito, baka magkaproblema ka. Huwag ka nang basta-basta pumapayag sa iba sa hinaharap. Nababahala na ang pamilya. Sige, pupunta na ako at aasikasuhin ko na to. Sa nakaraang taon, sana hindi na ako lumabas. Kung hindi kailangan, hindi na ako lalabas. Tia, mukhang hindi na kaya ng malaking asno. Mahalagang si Li Changhae dahil sa insidenteng ito. Ay naipit sa libingan. Hindi naman papayag ang pamilya Li na basta-basta na lang ito. Si Li Changhae ay voluntaryong pumasok sa libingan para iligtas ang malaking asno. Wala naman kaming pinilit sa kanya. At saka, hindi naman niya nailigtas ang malaking asno. Anong kinalaman namin dito? Si Li Changhae ay naipit sa libingan. Kaya iyon kasi siya ay dapat na 3 na. Sobrang gulo na niya. Pero kung ikukumpara sa matandang babae na ito, napakalayo. Pati ang malaking asno ko ganito na. Ikaw, nakikipag-usap ka pa sa iba. Hindi ka na ba kapatid ng malaking asno? Liksa, kung gusto mo si Li Changhae, pumunta ka na sa kanya. Ano nang ginagawa mo dito? Umalis ka na, hindi ka welcome sa bahay namin. Huwag mo akong hanapin, nandito na ako. Ginawa ko ito para iligtas ang anak mo. Sa tingin mo, karapat-dapat ako dito. Zhang Haier. Tama si Tia, masyado lang akong nagmamadali. Mali ang sinabi ko. Patawarin mo na si Tia. Kung gusto mong humingi ng kapatawaran, hanapin mo ang may-ari ng libingan. Wala kaming kinalaman dito. Hindi mo kami pwedeng lapitan para humingi ng kapatawaran. Umuwi ka na. Shanghai. Bukas, pupunta ako sa komunidad para hanapan ka ng magdasal para sa iyo. Mag-aalay ako ng mas maraming papel na pera para sa iyo. Namatay na si Kuya Shanghai. Pero iniisip pa rin ang malaking asno. Gusto pang magbigay ng lunas para sa malaking asno. Ang iyong kabutihan ay kakaiba sa mundo. Dahil sa sinabi ng kanyang ina, ayaw ko nang iligtas ang malaking asno. Ngunit sa huli, siya ay kaibigan. At nangako na akong iligtas siya sa inyo. Pero mula ngayon, ako si Li Changhae, hindi kayo karapat-dapat na tingnan ko kayo. Hindi pa nga kayo karapat-dapat na magbihis ng sapatos ko. Sino ako, nasaan ako? Mag-iwan kayo ng 10 tao sa libingan para magpatuloy sa paghuhukay. Babalik ako para ayusin ang mga bagay tungkol kay Shanghai. Alaynan. Tulad ng sabi ng ating punong barangay, ang nakatatandang kapatid ay parang ama. Dapat si Li Changshan ang bahala dito. May tao sa bahay nila. Hindi tayo pwedeng mag-aksaya. Ganon din ang iniisip ko. Pero, si Changshan ay naninindigan na buksan ang libingan ni Shanghai. Kaya hindi ko siya tinawag pabalik. Si Shanghai ay isang bayani sa aming baryo. Nanguna siya sa akin. Sa aming na yon upang makamit ang malaking karangalan ng komunidad. Ngunit buntis ang kanyang asawa. Kung bigla itong malaman ng iba, ay patuloy na itinago kay King Yu. Hindi ba siya magdududa? Hindi ba siya mag-iisip at maghahangad? Bigla bang sakit o labis na pagnanasa ang nagdulot ng sakit? Mas mabuti na ang sakit ay lumipas. Mas mabuti na ang sakit ay lumipas. Tama, dapat tayong makinig sa punong bayan. Talagang maingat ang inyong pag-iisip.
Sige, sundin natin ang nais ng punong bayan. Magsimula na tayong maghanda ng kabaong. Wala nang ibang magagawa kundi ang magtayo ng isang simpleng libingan. Sino ang pangunahing magbibigay ng balita kay King Yu? Sino mang pumunta rito, magiging masama ang tingin sa kanya. Sige, ako na lang at ang asawa ko ang pupunta. Hayaan mong siya na lang ang makipag-usap kay King Yu. Aling bayan ang nangyari ito? May namatay ba sa isang tahanan? Ito ay, hindi ko alam kung paano sabihin. Baka naman may nangyari sa kuya nila. Baka sa bahay namin. King Yu, magdasal ka at magpakatatag. Walang buhay na maibabalik. Huwag mong kalimutan na may bata ka sa tiyan. Kahit na hindi mo iniisip ang sarili mo, dapat mong isipin ang bata. Kung talagang nahihirapan ka, umiyak ka na lang. Tita, makakasama ka sa akin sa mga susunod na araw. Tungkol sa bagay na ito, hindi ko talaga ito naisip. Ngunit sa pinakamasama, nakakaramdam lang ako ng panghihinayang. Ano bang malungkot dito? Mukhang may kakaiba sa inyo, Kapitan. Ate at tito, paano kayo nakarating dito? Bigas. Ikaw. Ate, anong nangyari dito? Huwag kang lumapit. Anong nangyayari? Bakit walang nagsabi sa akin? Tao ka ba o multo? Ako at ang tita mo ay nag-iisip para sa'yo. Ha. Tiyo, hindi ako naipit sa libingan. Hindi rin naman ako multo. Napatakbo pa nga si tiya ko sa takot. Dali-daling dalhin siya sa loob ng bahay. Akala ko kagabi may nangyari sa bahay ng kuya ko. Pero nagka-aksidente lang pala. Ang gulo nito. Ha. Ano ba talaga nang nangyari? Hay, noong oras na yon talagang sumabog sa ibaba. Pero noong oras na yon, ang goal namin ay sunduin ang isang napakalaking ahas. At saktong may isang daanan siya na gumagalaw. Kaya sumakay kami sa daan na yon at umakyat. Kagagaling lang namin ngayon at tumulong kay Bigdon na magpakalma. Hindi pa ako nakapunta para hanapin kayo. Kaya't dinala nyo ang kabaong dito. Emma, hindi ba't nagkagulo na ito? Ha. Pero sa totoo lang, ano bang nangyayari sa malaking asno? Talagang naposes na siya. Paano mangyayari yon? May uri na nakalalasong gas sa loob ng libingan. Ang gas na ito ay nakakapagbigay ng ilusyon kapag nalanghap ng tao. Kailangan lang nating alisin ang laso na ito. Ganun pala. Kailangan kong magmadali sa sementeryo para ipaalam ito sa kanila. Lalo na sa kuya mo. Hindi tumigil ang luha. Huwag kang umiyak ng sobra. Hayaan mo munang magpahinga ang tita ko dito. Mabilis kang pumunta. Lumalakas na ang snow. Huwag mo silang iwanan sa labas, baka hindi makabalik. Shanghai, natakot mo ang tiyahin mo, haha. Asawa. Kailangan nating pumunta sa bahay ng kuya. Huwag dapat malaman ng nakababatang kapatid. Aking kapatid na nagdurusa. Kakalipat lang niya sa mas mabuting buhay na wala na agad. Iniwan si King Yu at ang hindi pa ipinapanganak na anak. Paano na kaya sila, Longhai? Sabi mo, bakit ka umalis? Nami-miss ka ni Erji. Asawa. Si Longhai niya. Huwag nang sabihin pa, alam ko na. Alam ko na ang kapatid kong si San ay nasa masamang kalagayan. Shanghai. Shanghai. Ate, bakit ngayon lang kayo dumating? Dapat sana, ano man ang gawin, hindi ito maginhawa ngayon. Kung may kailangan, dapat maaga pa lang ay kumilos na. Shanghai, kapatid ko. Ate, kakarating ko lang ng balita tungkol sa iyo. Malapit na akong makarating. Huli na ako dumating, ate. Kaibigan ko. Paano mo naman nagawa yun? Ang sama ng karma mo. Ikaw, swerte mong mamatay ng ganito. Paano na lang sila, mga ulila at mag-isa na lang? Paano na? Ate, okay lang ang kapatid mo. Akala nila na naipit ako sa loob ng libingan. Pero matagal na akong lumabas. Anong nangyari? Hawakan mo, buhay na buhay pa ako. Ikaw talagang nakakaasar ka. Talagang natakot mo ang ate mo, grabe. Haha, huwag kang mag-alala, ate. Basta't ayaw ng kapatid mo. Talagang walang makakapinsala sa'yo sa mundong ito. Kapatid, ayos na. Magsimula na tayong pumasok sa baryo. Kailangan nating uminom ng mabuti ngayong gabi. Ng ilang baso habang tinatawag na kuya. Walang problema dyan. Ikaw, aso ka. Alam mo ba kung gaano kami kahirap nitong mga nakaraang araw kasama ang hipag mo? Walang anuman, hindi mo man lang kami pinapayuhan na okay kami. Walang kwentang bagay, haha. Sobrang layo ng distansya natin.
Saan ka pa magkakaroon ng oras? Walang problema si Shanghai. Lahat ay masaya. Ngayong gabi, mag-enjoy tayo ng ilang inumin. Ha ha ha. Ay ha ha ha. Ay naku. Hindi ko akalain na hindi ka nalasing. Nagbago ka na. Sinabi ko na ito dati. Hindi na ako muling malalasing sa hinaharap. Kahit anuman, tiyak na hindi ako bibitaw. Hindi na kita dapat ipag-alala. Mabuti na lang at may konsensya ka. Li Shanghai, paano ka nagkaroon ng ganitong karaming marka ng halik? Marka ng halik? Nagkakamali ka siguro. Sa loob ng 2 araw, tanging tao lang ang nakasama ko. Ito ay tungkol sa bangkay sa loob ng kabaong. Hindi naman siguro ito kamag-anak ni Kiaoksu. Hindi ako nagbibiro sa iyo. Talagang parang ganun. May mga halik na marka, mga 5 o 6. Marahil ito ay mula sa pakikipaglaban sa python, na nasugatan ng dila ng ahas. Gaano kalaki ang python na iyon? Malapit mo nang malaman. Sa oras na yon, kailangan ko pang tawaging Big Brother. Kasama si Kuya sa pagtulong. Sa oras na yon, kakain tayo ng uod na sabaw at inihaw na uod. 3 gago. Medyo di na maganda yung sinabi mo. Nabalitaan ni boss at pumunta siya para alagaan si Ferd. Pumunta pa sa sementeryo para maghukay ng libingan. Si Kuya ay naglakbay ng ilang kilometro sa bundok sa araw ng nyebe para makiramay. Sama-sama ang 3 magkakapatid. Pero tayo, nitong mga nakaraang araw ay nakaupo lang sa bahay. Walang ginawa. Umaasa ka pa na tatawagin ka para uminom. Uy, tito at tita. Bumalik na kayo ng maaga. Kahapon, nang dumating ang ate ko, madilim na ang paligid. Halos 2-30 na ng madaling araw nang umuwi ang kuya ko mula sa sementeryo. Naisip pa nilang tawagin kayong mag-asawa para dumaan. Para kumain. Nakita ko, pasado 7 na ng gabi. Umulan pa ng nyebe. Kaya hindi ko na pinayagan silang tawagan kayo. Kaya naisip kong maghanda ng isang mesa mamayang tanghali. Tatawag ko kayo ulit para maghapunan. Dumating kayo ng tama. Hindi ko na kailangang tumakbo pa. Pasok na kayo. Bakit hindi tulad ng inaasahan ko? Akala ko pa naman papangitin ko silang lahat, para mawala ang galit at mainis. Pero si Li Shanghai ay napakagalang. Parang hindi na makatuwiran kung magagalit pa. Bakit ka pa nakatayo dyan, tita? Pumasok ka na. Uminom ng sabaw ng noodles para mag-init. Tanghali, mag-iinuman tayo. Malakas ang snow. Walang magagawa. Nagsikap tayo buong taon. Ilang buwan na lang. Kuya Shanghai, talagang natakot kami sa'yo sa pagkakataong ito. Akala ko talaga na naipit ka na sa ilalim. Halos mawalan na ako ng ulirat sa takot. Ayos lang ako, nandito pa ako. Huwag ka nang laging mukhang malungkot. Bumalik ka na at magpahinga. Haha. Haha. Kapatid na lalaki, kailangan mo akong tulungan ngayon. Kailangan ko ring tawagin ang kuya ko at si tito. Hindi natin kayang ayusin ito ng mag-isa. Anong bagay? Napaka-misteryoso. Hindi mo naman balak na manghuli kasama ako, di ba? Hindi, kakatapos lang ng snow. Ang nyebe sa labas ay sigurado akong aabot na ng ilang dekadang taas. Hindi na tayo pwedeng lumabas. Kayo na lang ng ate ko ang pumunta at tawagin si kuya. Sakto, maghahanda na rin ako. Elsa. Ang dila ng higanting ahas na ito ay mas malapad pa sa ulo mo. Sinasabi mo bang nagkaroon ka ng marka ng halik mula sa dila ng higanting ahas na ito? Nakuha mo ito mula dito. Bakit ka na naman nandito? Ganyan ba kasensitibo ang mga babae? Asawa, ganito ka ba kabahala tungkol sa isyong ito? Ang gitna ng dila ng ahas ay may hukay. Sa magkabilang gilid ay may isang manipis na linya. Nagpapasulyap lang naman ako. Nakita mo kung gaano ka nababahala. Minsan, ang mga preconception sa puso ng tao ay parang isang malaking bundok. Sige na, sige na. Nagkamali ako, hindi na ako magtatanong. Tama na, naniniwala akong hindi ka ganyan. Ha ha ha. Ay. Tiyo, bigla akong nakakita ng ganitong kalaking sawa. Nataranta ako at nahimatay. Hurry up and bring it in. Hindi ko sinasabi. Sino ang hindi matatakot sa ganitong kalaking ahas? Kagagaling ko lang makita. Sa loob lang ng kalahating oras, nandito na siya. Para kang nagtatanghal ng magic, ano?
Kuya, magmadali ka, punta ka na. Sabihin mo kay Old Liu na pumunta siya. Nakashock si Tito pagkatapos ng takot. Sana nandito si Tita. Makakatulong pa sana siya sa sisi. Tayo na mga tao. Sino man? Hindi akma na tayo ang gumawa ng sis kay Tito. Ano ang ibig sabihin ng sis? Ito ay ang paghinga mula sa bibig papunta sa bibig niya. Hindi naman ganun. Ang lalaki ay humihit sa bibig ng isa pang lalaki. Talagang hindi pwedeng maghalikan ang mga lalaki. Bilisan mo at ipainom ang gamot na ito kay Zengdong. Ang pagkasakit sa ating tradisyonal na medisina ay isang uri ng Juezeng. Swerte lang kayo at ako ang nandito. Ang ibang mga doktor malamang hindi marunong magbigay ng first aid. Nga naman, sino ang hindi nakakaalam na ang ating Ginoo ay isang tanyag na doktor sa 10 na yon? Sino ang makakapantay sa ating Ginoo? Si Ginoong Liu ay nakapagpagaling ng napakaraming tao sa kanyang buhay. Talagang siya ay isang mabuting tao na may magandang gawa. Noong bata ako, si Ginoong Liu ang patuloy na nag-aalaga sa akin. Walang Ginoong Liu, wala ako ngayon, hahaha. Ihampas ang pulbos na ito sa kanyang ilong. Sneeze ka lang at ayos na. Achoo! Ano bang nangyayari sa akin? Ay! Nakita ko ang malaking ahas at halos matakot ako. Hindi ba't sabi ng tiyuhin, ikaw? Tayo na namumuhay sa bundok, ano bang hindi natin nakita? Kayo po, bakit natakot ka sa ganitong kalaking ahas? Anak ka talaga. Nakakatakot na may ganitong malaking ahas sa bahay. Alam mo ba, iniisip kong tawagin ka. Para hatiin natin itong ahas na python. Bawat isa sa atin ay magkakaroon ng 20 kilo. Kuya Segundo, kung ayaw mong kunin, pwede kang umuwi na lang muna. Kahit gustuhin niya, kailangan na niyang magpahinga. At saka, kailangan ko pang magbigay sa kanya ng ilang piraso ng tradisyonal na gamot para uminom ulit. Haha, sige na. Hindi ko na kailangang bayaran ang pagpapagamot. Bibigyan ko kayo ng karne ng sawa mamaya. Sige, hindi na pwedeng gawin ni Uncle. Upo lang dyan at maghintay. Hayaan si ikalawang ate na tumulong sa atin. Simulan na natin ang pag-aalis ng balat ng ahas. Pumunta sa mga laman loob at paghiwalayin ang karne ng ahas. Mag-ingat, huwag mapunit ang apdo ng ahas. Sa ganitong kalaking python, tiyak na hindi maliit ang apdo. Kahit ibenta o gamitin para sa sarili, sulit na sulit. Ang balat ng python ay magandang bagay din. Maraming bagay ang maaaring gawin mula dito. Mag-ingat ka sa mga bagay. Huwag mong sirain. Hahaha. Uwi na. Ate, anong nangyayari dito? Mukhang magkakaroon na naman ng malaking snow. Kung malakas ang pagbagsak, diretso kayong matrap sa bundok. Hindi ito isang matalinong desisyon. Noong una, sinabi namin sa nanay ko na magstay lang kami isang gabi. Pagkatapos ng hapon, uuwi na kami. Kung hindi kami magmamadali umuwi, siguradong mag-aalala si Tia. At saka, utang namin ang kariton sa pangkat ng produksyon. Sa sobrang malaking niebe, bago magdilim, makakarating din kami sa bahay. Sige na. Kapatid, sumunod ka sa kanila. Kung may makasalubong kang mabangis na hayop, tulungan mo. Kung may problema na hindi masolusyonan, agad na bumalik at ipaalam sa akin. Ang ikalawang kapatid na babae ay medyo matigas ang ulo. Ang mga bagay na pinanindigan niya ay hindi mapapabalik kahit na ng 8 baka. Kung hindi, hindi ko rin hahayaan na umalis ang mag-asawa sa gitna ng niebe. Hahaha. Salamat. Hihi. Kuya Shanghai. Anong nangyari? Aalis na ako. Ito ang ginawa ko para sa iyo noong walang ginagawa ako sa nakaraang 2 taon. Isipin mo na lang na ito ay isang munting pasalubong. Sige, tatanggapin ko na. Sa susunod, nandito ka na sa bayan. Hindi naman sigurado. Matanda na ako. May iniwang pera sa akin. Baka sa hinaharap ay magpunta ako sa timog. Basta't ako'y nag-iisa, wala namang alalahanin. Ang pakiramdam ng pag-iisa matapos iwanan ng pamilya. Naranasan din niya ito sa nakaraang buhay. Ate, paano ka nakarating dito? Ang bigat ng snow. Hindi ka ba natatakot na madapa? May suot akong coat na ginawa mo. Kahit madapa, hindi masakit. Bakit nandito na naman ang bayaw mo? Wala na bang hiya?
Uuwi na ako. Pupunta ako para makipagpaalam kay Kuya Shanghai. Kung aalis, umalis na. Ano pang dapat pag-usapan? Akala mo ba may pakialam ang bayaw ko sa'yo? Makipagpaalam na. Ang tao, ang kinakatakutan ay hindi maayos na pagtanggap sa sariling posisyon. Tama ba, Kuya? Naayos mo na ba ang sarili mong posisyon? Siyempre naman, Kuya Shanghai. Pagkatapos ko, magkikita pa tayo. Tingnan pa ni Kuya. Haha, wala nang problema, umalis na tayo. Ay naku, ang ex mo pa naman sobrang maalalahanin. Tingnan mo, suot pa niya yung sombrero at cotton shoes. At yung suot niyang pang-ibabaw na vest. Lahat ay hinabing isang-isang tahi. Natatakot na ako na baka isang araw hindi na ako nasa bahay. Baka magbalikan pa sila ng ex mo. Tapos na sila, bakit pa sinasabi yan? Bakit, ayaw mong umalis o may plano ka pa? Yung kiss mark sa lig mo. Siya ba ang naglagay niyan? Anong koneksyon niyan? Ay, mahal, matatanda na tayo. Kailangan may konting paghatol, hindi ba? Sige, lalabas ako para maglakad-lakad at mag-isip. Kayo na lang ang kumain sa tanghalian. Masyado bang mahigpit ang ate sa bayaw? Hindi naman aktibong hinanap ng bayaw ang babaeng iyon. Ito ay isang aral. Para hindi na siya makapag-akit ng ibang babae sa hinaharap. Nakalimutan mo na ba yung kapitbahay natin sa bayan? Bago ang pag-iyak ng tigre, nakita niya ang tigre habang nahuhuli ng baboy ramo. Ang laki ng baboy ramo, mabilis itong naubos. Nakapaghanap pa ng pagkain malapit sa nayon. Yung hayop na iyon. Hindi ba't itinuturing nila si ate at ang iba pa bilang biktima? Oh. Mahal na tigre. Sobrang laki ng tigre na iyon. Nakatayo lang doon. Nanghihina na kami ng kapatid mo sa takot. Buti na lang at naakay ang asno. Mahalaga na walang nasaktan. Ikaw ba ang nagpapaputok kanina? Yung tigre ay may balak na manakit. Pero nang marinig ang putok ng baril, diretso na itong tumakbo na may dalang asno. Kung hindi, mukhang kailangan nating maghintay ng pagkakataon para mapatay ang hayop na iyon. Noong nakaraang pagkakataon, ninakawan niya tayo ng isang wild boar. Ngayon, ninakaw na naman niya ang isang asno. Ang masama, malapit lang ito sa ating nayon. Ngayon, natikman na niya ang sarap. Kapag naubos na ang asno, posible ulit siyang pumunta sa nayon para maghanap ng pagkain. Kung mga hayop lang ang mahuli, ayos lang. Ang kinatatakutan ko ay baka may masaktan. Ayos na, tumakas na ang tigre. Bakit ganyan ka pa rin? Kailan ka naging ganito katakot? Aling tigre ang sinasabi mo? Hindi ba't may dalang asno? Bakit hindi pa umalis? Gumanti ng balik na parang sumuntok. Ang hayop na to ang talino. Nakita na ako lang mag-isa ang pumunta para tumulong. Pakiramdam niya kaya niyang saktan ako. Kaya sana di na siya tumakbo agad. Parang nagkaroon na ng espiritu itong tigre. Kahit nakilala niya ang machine gun. Ang armas ng tao para sa mga mabagsik na hayop tulad nila. Talagang nakamamatay ito. Kung pumutok ako kanina. Siguradong wala ng duda. Bakit hindi ka pumutok? Kung pinatay siya, isa siyang banta na natanggal sa nayon. Mabuti iyon. Kahit sa nakaraang buhay. Ang tigre ay walang duda na hari ng mga hayop. Ay isang matatag na heksagonal na mandirigma. Sayang kung hindi na ito magpapatuloy. Ate, ihahatid ko kayo pa uwi. Baka hindi na umalis ang tigre. Kung kayo ang maglalakad, maaaring makatagpo kayo ng panganib. Siyempre, maaari rin kayong sumama sa akin pa uwi. Hintayin nating huminto ang snow at saka tayo babalik sa nayon. Bunso, bakit hindi pa bumabalik ang hipag mo? Mahigit kalahating oras na, di ba? Ikaw ang nagtaboy sa kanya. Bakit mo ako tinatanong? Saan ko ba alam na hindi pa siya babalik hanggang ngayon? Ang lakas ng snow, saan siya pupunta? Kung umalis siya ng malayo, baka makapal na ang snow. Hindi na makakabalik pa. Wala na tayong magagawa. Napakabuting tao ni Kuya. Pero ikaw pa ang nagdududa sa kanya. Sino ba ang dapat sisihin? Baka pwede kang lumabas at maghanap. Maghanap sa baryo. Hindi naman pwedeng manatili lang na walang ginagawa. Anong ginagawa mo? Mali ako bilang nag-aalaga. Hindi ko dapat sinabi iyon tungkol sa iyo. Hindi na ako makikipagtalo sa iyo muli. Buhay mag-asawa.
Paminsan-minsan, ang maliit na pagtatalo ay bahagi ng kasiyahan. Bakit ka umiiyak? Binubuli mo ang ate mo. Ay naku, sino ang makakabuli sa kanya? Sabi ko na nga, hindi si kuya. Ikaw lang talaga. Kung ibang tao sana. Kung maglakas loob siyang gawin yun. Matagal na siyang pinagsasampal. Tapos na, umuwi ka na agad. Kung mag-slide ka ngayon, hindi ko na mapapatawad ang sarili ko sa buong buhay ko. Ate, bakit kayo bumalik? Nakarating kami sa kalagitnaan at narinig namin ang tigre na umuungal. Natakot kami kaya nagmadali kaming bumalik. Kaya manatili na lang dito. Kung gaano katagal gusto niyong manatili, manatili kayo. Sakto, makakapag-usap pa tayo. Alaynan. May mga marunong bumasa sa inyong nayon. Ang kapitan ng nayon ay marunong. Marunong siyang bumasa, dati siyang guro. Kadalasan kung may sulat, o iba pang katanungan tungkol sa mga salita. Siya ang kinukunan. Alaynan. Gagawa ako ng liham para sa kanila. Na nagsasaad ng inyong sitwasyon. Ipapaabot ng kapitan sa tiyahin. Na hindi kayo makakabalik sa ngayon. Tungkol naman sa asno, babayaran ko siya. Papalagyan ko si Jindiao na ihulog ang liham sa inyong baryo. Ang lakas ng snow na ito. Kaya ba ni Jindiao? May makakakita. Alaynan. Hindi masyadong malayo ang pagitan ng dalawang nayon. Kung ang Isfeneg ang pupunta, matagal ang pagbalik-balik. Kahit na ang Golden Eagle ay makatagpo ng malakas na snow. Pero hindi malakas ang hangin. Hindi aabot ng 2 oras ang pagbalik-balik. At saka, natakot siya ng husto sa tigre kanina. Mas mabuting manatili na lang siya sa bahay muna. Gaga. Ha 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 ha. Ulitin ko pa. Sige, hindi na kami nakapag-almusal kaninang tanghali. Halos hapon na nga. Kain na lang tayo ng hapunan. Samantala, magpapakarga tayo ng longganisa. Sige na, wala namang magawa. Meron pa akong isang buong bituka ng baboy. Magandang kombinasyon. Hindi ba nakakapagod ang magtrabaho? Ha ha ha. Mukhang madali lang itong gawin. Pero talagang nakakalito kapag sinimulan na. Kung puro lean meat, matigas at hindi masarap. Ang taba ay nasa 30%. Kaya ang lasa ay agad nalalabas. Asin, toyo, paminta ng Sichuan, pulbos ng anis. Dagdagan pa ng kaunting mataas na apoy. Para mawala ang lansa at dagdagan ang aroma. Hindi pa ito napuno. Amoy pa lang, masarap na hahaha. Dahan-dahan lang sa galaw. Huwag mong punitin ang bituka. Emma, ano ito? Bakit ito nahulog mula sa langit? Mukhang sulat na nakatiklop mula sa papel. Ano to? Ano ba ang meron? Ano ang nakasulat dito? Baka dapat tayong pumunta sa punong baryo. Siguradong alam ng punong baryo kung ano ang nakasulat. Yuho! Punong baryo, ako si Zhao Chanshan. Pakisabi sa nanay ko. Sobrang laki ng snow. Mananatili muna ako sa bahay ng bayaw ko ng 2 araw. Hindi muna ako uwi. Sabihin mong huwag siyang mag-alala. Bukod dito, tiyong punong na yon. Yung asno na pinahiram mo sa akin. Ay kinain ng tigre sa daan pa uwi. Kaya't napilitan akong bumalik sa nayon ng bundok. Yung asno, kailangan kong bayaran ang nayon ng 100. Kinain lang ng tigre yung asno. Hindi naman sila mag-asawa. Bakit parang napaka-absurd nito? Nagmamadali ka ba sa akin? Tito, pwede ba akong magbiro sa inyo? Ah! May liham na nahulog mula sa langit. O ikaw, si Kuya Chanshan ang sumulat nito. Mukha ba akong tanga? Siyempre. At saka, hindi naman kami marunong bumasa. Tiyak na naipasa ng punong barangay ang liham na ito sa akin. At narinig ko pa yung isang malakas na kalabog. Parang may malaki na bagay na dumaan. Isang balita mula kay Fei Diao. Sige, magpatuloy kayo sa patrol. Alaynan. Babalik ako sa bahay ni Chanshan. Dalhin ko ang balitang ito. Huwag nating hayaang mag-alala ang matanda. Ayaw na niyang makialam sa mga bagay na ito. Shanghai, Shanghai. Sige, magtrabaho na kayo. Wala akong problema, naglalakad-lakad lang ako. Saktong-sakto, dumaan ako para tumulong at makakuha ng ideya. Medyo kakaiba ang sitwasyong ito. Kahit ako, hindi ko maintindihan kung ano talaga ang nangyayari. Hindi mo maintindihan kahit ikaw na matanda.
Kaya hindi ko rin maintindihan. Tito, hayaan mo na lang akong makalibot muna. Hehe, anong libot-libot? Parang manok na naglilibot ka. Punong barangay, sana'y tulungan mo ako. Matagal nang nagbabantay ang dalawang malaking asong ito. Pero namatay lang sila sa gutom na mga lobo. At saka yung matandang inahing baboy, na may itim na katawan at puting mga batik. Hindi ko alam kung sino ang humila sa kanya. Talagang nakakapikon. Ikaw na mismo ang nagtago ng baboy na iyon, di ba? Nagnanakaw na humihingi ng tulong. Anong pinagsasasabi mo? New Dazing, bilang pinuno ng milisyang unit. Hindi mo iniisip ang mga ordinaryong tao. Hindi mo iniisip kung paano malulutas ang kaso. Sa halip, agad kang nagduda sa akin. Ano bang galit mo sa akin? Kahapon ng gabi, 3 Russian wolf ang umatake sa bahay mo. 2 asong lobo ang buong lakas na lumaban. Pero hindi talaga ako naniniwala. 2 asong lobo, kaya bang talunin ang 3 gutom na lobo? Siguradong ikaw ang nakipagsimula, tumulong ka pa. Tapos itinago mo yung baboy. Balak ninyong mag-anak na kumain mag-isa. Pero ngayon ay umiiyak na sa harap ng punong bayan. Sa harap ng langit at lupa. Kung talagang katulad ng sinasabi mo na napakabaho ko. Sa puso ko, hindi ako ganito. Diretso akong tumama sa 3. Ginoong punong barangay, pakiusap, pahalagahan mo ang aking sitwasyon. Sa buong buhay ko, sobrang tapat ako. Posible bang gumawa ng mga ganitong kalokohan? Anong masasabi mo sa bagay na ito, Shanghai? Parang may malaking mabangis na hayop na humila sa kanila. Apo. Parang nawalan ng kaluluwa ang mga manok na ito at ang baboy na iyon. Kakaiba. Siguradong natakot ng husto. Tingnan mo ang lobo. Ang lieg ay tinaga ng isang kagat. Hindi kayang gawin ng asong lobo ang ganitong lakas ng kagat. Ang ibig mong sabihin, yung baboy ay nahuli ng ibang mabangis na hayop. Leopard. Siguro nga, hindi rin naman sigurado. Tito, sa tingin ko, siya talaga ang pangunahing salarin. Sa snow trail na umalis. Bakit ka pa nakatungo dyan? Hurry up, habulin mo na. Kung makuha mo, okay na yun. Ako pa nga ang nagsumikap mag-alaga ng halos 1 taon. Hindi natin alam kung gaano kalayo ang nakalayo niya. Ngayon, hindi pa panahon para gumamit ng baril. Maaaring magdulot ito ng avalanche o pagguho ng lupa. Kahit na isang leopardo pa yan. Hindi tayo pwedeng pumutok ng baril. Kaya nating harapin siya. Pero hindi pwedeng basta-basta siyang palayain. Bagamat si Wang Zhuanggi ang nag-alaga nitong baboy. Pero para rin ito sa ikabubuti ng aming baryo sa bagong taon. Pagsasaayos ng buhay. Hindi naman ganoon kadali. Ako ang may-ari ng sideline. Nag-aalaga ng baboy at manok. Para rin sa kabuhayan ng ating baryo. Hindi pwedeng basta-basta na lang ito. Inakusahan ako ni New Dazing na ako'y magnanakaw na nag-aakusa. Nagnanakaw mula sa sarili kong mga kamay. Kailangan kong linisin ang aking pangalan. Ay, ang sinasabi mo. May dahilan akong magduda. Hindi ba't ako ang pinuno ng milisya? Hindi ba't maaari akong magduda? Sige na, tigilan na natin ang usapan. Bumalik na tayo, kailangan nating pag-isipan ito ng mabuti. Tara, uminom tayo ng kaunti sa bahay ko. Ha ha ha. Tio. Ngayon, ang pinakamalaking problema ay hindi ang baboy, kundi ang nyebe sa bundok. Kung hindi natin malulutas ang banta ng pagguho ng yelo, hindi tayo makakapagpalabas ng baril ng basta-basta. Ibig sabihin, kung hindi natin malulutas ang banta ng pagguho ng yelo, wala tayong magagawa sa paggamit ng mga armas. Para labanan ang mga mabangis na hayop na maaaring dumating. Ang problema ngayon ay ang nyebe ay kasing taas ng tao. Kahit nalinisin ito ng tao, hindi natin alam kung hanggang kailan ito lilinisin. Kapag nagkaroon ng avalanche sa bundok, ang nakakatakot na puwersa ay maaaring sirain ang buong nayon. Hindi mahalaga kung anong uri ng nilalang ang kalaban. Kinuha ang napakalaking baboy na iyon. Sa ngayon, hindi na ito darating. Mas mabuti pang mag-focus tayo. Unahin muna ang pag-aayos ng banta ng avalanche. Walang ibang dapat isipin. Pagsama-samahin ang mga tao sa nayon. Gawin ang lahat para mawala ang panganib ng avalanche. Napakabigat ng nyebe. Hinding-hindi matatapos si Uncle. Sinasabi ko na sa'yo ng maraming beses. Kapag nagtatrabaho, dapat tama ang pag-ugali. Mayor, magbigay ka na ng utos. Gabi-gabi. Ang abo ng damo at kahoy ay nakakatulong sa pagpapabilis ng pagtunaw ng nyebe. Linisin mo ang abo sa kalan sa bahay. Habang nagbubuhos papunta sa bundok. Habang umuusad.
Ang mga kababaihan ay nag-iinit ng tubig. Upang matunaw ang nyebe sa tubig, gumagamit ang mga lalaki ng mga kasangkapan. Upang linisin ang nyebe at ilipat ito sa ibang patag na lugar. Nagsusumikap na matapos ito sa loob ng 3 araw. Aasikasuhin ko na ito. Lahat ng mga residente ng Barangay Taudsyan ay kumilos na. Hahaha. Ito ay isang malaking proyekto. Maaari bang mabawasan ang panganib ng avalanches? Nasa 3 araw na ito na lang.